Welcome back sa panonood ng video ng Vocals DIY. So, ito, meron tayong power bank dito. At ang brand nito ay Bobbin. Ayan, so ito ay rated 10,000 ampere hour, milliampere hour. So, yan. Ang laki, di ba? Pero ito ay kinalas ko na dahil meron itong problema. Ang problema nitong power bank na to ay na-discover ko na yung board. Ayan, oh. So yan yung board. Yan yung LED lights niya, yung indicator na kapag i-charge mo o kung mag-check ka ng charging ay iilaw siya. So yan. Yan yung kanyang input at yung USB, yan yung output. So ito, check natin para makita nyo kung ano ang diferensya. So fast forward natin. Okay, so umpisa natin yung micro USB dito sa kanyang tagiliran. So ayan, walang ilaw sa kanyang indicator. So ibig sabihin, walang reaksyon. So ito naman, testingin naman natin yung kanyang pinaka main na input pag magcha-charge ka. Ang problema kasi nitong Bobbin na to ay hindi siya type C kundi yung pang iPhone. So wala akong cord nun. Gagamitin natin tong power bank na mayroong pang charge, may cable na pang iPhone. So yan siya. Yung power bank natin ay meron pang 67 na karga. So ayan, namatay. So parang may short siya, yung ating board dito. So yan, binaliktad ko para makita natin kung iilaw ba yung indicator. So ayan, wala. So hindi natin patatagalin to kasi baka maapektuhan naman yung ating power bank. So ayan, nakita nyo na sira yung board ng ating power bank ng Bobbin. So para magawa natin na mapagana ulit, meron ako ritong mga board na galing rin ng mga power bank. So yan yung hawak ko. Galing yan sa 10,000 din milliampere hour. At ito naman yung mabibili. So ito ay walang output, charging lang. Okay, so ito yung ating gagamitin. Yung galing din sa 10,000 milliamps. So para compatible sila, yan yung ating gagamitin. At tetestingin natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang magiging output. At yan, gumagana. Nagbi-blink-blink yung unang ilaw dahil sa walang nakasalang. So walang battery ba. So testerin natin kung gumagana pa ba, or para malaman rin natin kung ilan yung kanyang ibubuga sa ating battery. Okay, so yung kanyang output ay steady siya sa 3.9
at minsan nagpo 4 volt. So ito naman yung power bank naman yung ating tetestingin. Ayan o, as you can see 3.9. 3.9, so ano pa siya, ano? Full charge pa siya. So tanggalin muna natin yung board at tingnan natin kung ano yung magiging voltahe niya. So ito, natanggal na natin yung board. Sukatin ulit natin. So walang nagbago, ano? 3.9. Yan. Kaya natin tinanggal yung board para minsan kasi kapag nandyan yung board, makikita natin na may mga voltage drop. Hindi kagaya ng pagka tinesting natin yung battery lang, alam natin yung ilan voltahe ng battery. So sure na tayo na 3.9 yung kanyang battery. So ang gagawin ko rito, ikakabit na natin yung ipapalit nating board at tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So fast forward ko para iwas inip. Okay, so ayan na, nakikabit ko na at tumilaw na yung ating indicator light. So full charge talaga siya at nakita natin umilaw lahat. So ang gagawin natin dito, testing na tayo. Testingin natin sa cellphone. Okay, sa part na to, tinesting muna natin kung magpa-function yung charging. So nag-function naman. Nakita nyo, nag-blink yung unang indicator light. Dito naman, so yan, sinaksak ko na sa USB port at magte-testing tayo ng cellphone. So yan yung cellphone. So okay, function siya, no? Nag-charge. Okay, ito na, finished product. So na-curious ako, in-scrape ko yung double-sided tape nya at ito yung nakita. So 3.7 ang kanyang minimal na voltahe at ang maximum nya is 4.2. So lithium ion talaga, ano, ang datingan. At ang nakakatuwa is talagang 10,000 watts milliamps hour siya. Yan. So legit. At mapapakinabangan na siya. So maraming salamat. At kung gustuhan ng video, please subscribe, then like the video. Thank you. Be blessed.